kukunan natin ng reaksyon Oo. ang chairman talaga ng Blue Senate Blue Ribbon. Ribbon Committee at miyembro po ng Majority Bloc sa Senado, si Senador Erwin Tulfo nasa ating linya. Senador, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Opo, ayun no, meron pong pulong mamaya sa Mandaluyong ang grupo ho ni Senator Marcoleta at ihaharap po ni dating kongresista Mike Defensor. May bago daw po silang 14. Initial reaction ninyo bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Erwin? Well, dahil hindi naman po official na Blue Ribbon Committee po yun, at yun po pulong-pulong lang ho yata yun. Dahil kaya ko po nasabing hindi official dahil wala po yung secretariat doon, yung Blue Ribbon Secretariat para mag-record, mag-lockdown, mga stenographer. So, yun po siguro press conference lang po yun or media forum. Pero hindi po yun may consider na Blue Ribbon hearing. May magagawa po ba ang current leadership ng Senate para matigil yung ganito? Kasi sabi nga na iba, parang nagagamit yung pangalan ng Senate Blue Ribbon Committee. Nabibit-bit sa ilang Actually, event. pinag-aaralan na yan, Weng, ng Senate leadership. Mamaya meron kaming meeting kung anong magandang gawin kasi hindi naman po pwede na anytime hatak sila ng hatak ng kung sino-sino na mga walang kredibilidad siguro yung mga yan, mga nabayaran, turo ng turo. So, ayon sa isang interview kay NBI Director Matibag, sinasabi niya pwedeng kasuhan ng usurpation of authority. May mga nagsasabi naman na may iba pang pwedeng ikaso sa kanila kasi nga pwedeng mga after magbigay ng mga statements pwedeng sampahan ng mga kasong libel yan at saka oral defamation. Depende. So pag-aaralan ho yan yung ginagawa nila kasi hindi naman po pwedeng anytime hahanap sila ng lugar, magpapanggap ng mga Blue Ribbon hearing, hindi naman po Blue Ribbon. Yan po, malinaw na usurpation of authority yan dahil hindi naman po sila ang Blue Ribbon Maliban Committee. po dun sa aspeto halimbawa ng legal, yung sa labas sa korte, yung sa rules po ng Senate, may nalalabag ba yung mga senador na nagpapatawag ng hearing na ito or nakikiisa sa ganitong hearing at ang sinasabi ay Senate Blue Ribbon hearing ito? At kung meron, ano ang pwedeng gawin internally ng Senado para doon? Pwede po sa ethics po ireklamo yan. Meron po, may nilalabag po sila kasi kami nga ho, dahil di ho ba nagkaroon ng all seats vacant, idideklara, pero dahil hindi pa po talaga nabubuo yung Blue Ribbon, kailangan po kasi dalhin po sa plenaryo ho yan Doon po i-appoint, ino-nominate po yung chairman, vice chairman, at saka yung mga members. Ay yung sa kanila ho, wala naman ho nangyaring gano'n na nasa plenaryo, nag-boycott nga ho sila. Suddenly, bigla na lang ho sila nagkaroon ng committee chairman, si Senador Pia. So, doon pa lang ho, illegal na ho talaga. At saka, nung ma-nominate ho tayo as a Blue Ribbon chair, dahil nga po may quorum, that thereby rendering illegal na po talaga yung yung ginagawa po nila Senador Marcoleta, Senador Alan Peter Cayetano, illegal na ho talaga yon. So kayo Pwede pong ilapit siguro, kailangan pag-uusapan po, pag-aralan po ng legal team ng Senado kung ano hong nararapat na gawin. So option nyo yun, mag-file ng kaso sa korte o kaya naman ay mag-ethics committee kayo? Pwede po. Pinag-aaralan ho natin lahat yan kung ano po mga susunod na hakbang. Okay. Special session bukas. Nagpatawag na ho si Presidente at meron pong pinatatrabahong mga priority bills. May mga inihilera dito, Weng. Hindi ko lang alam kung doon sa nakikita ni Senator Erwin Tulfo, anong priority bill ang tingin nyo dapat trabahuin po na Senado since isang buwan na ho kayo naging unproductive po dyan because of the... Kasi isang araw lang itong special session araw lang Ano magagawa nyo doon? Pwede bang, baka magpaparit lang kayo ng liderato, hindi kaya? Yan lang. Hindi Joel at hindi rin Weng kasi una kailangan po i-convene yung CA, yung Yes. Commission on Appointments kasi meron pong 3 koronel dyan o 5 koronel na for general.
dahil po sa na-delay ng isang buwan na ito, mukhang lalagpas na po sila doon sa requirement, yung time in grade or time in service ho nila. Hindi na ho aabot, kaya kailangan pong ang Malacanang i-extend po sila kasi kawawa naman, pinaghirapan po nila yan dahil po sa kalukuhan ng ilang mga kasamahan namin, hindi pumasok. Hindi po tuloy sila na-confirm, sir. So, yun ang nagiging problema. Isa po yan. Pangalawa, meron po tayong anti-hospital detention bill. Aprobado na ho lahat. Ang problema na lang, yung may mga kailangan na lang po na may mga amendments na lamang pong gagawin. Hindi rin ho nagawa. Ito po yung anti-hospital. Hindi ka pwedeng singilin ng hospital o paiwan sa iyo yung mga ikinabubuhay mo. Bawal na po yun. Hindi rin po naipasa kasi nga po wala hong quorum, nag-walk out ho sila, nagkagulo-gulo na ho. Tapos meron pa pong isa, yung pinamimigay ho natin kapag may bagyo, maglilindol ang DSWD, yung pinamigay po doon sa mga driver po natin nung unang sigwada po ng Middle East crisis, yung inabot po ng DSWD, AX. yung AX po. Opo, ini-institutionalize na po natin para may pondo na siya lagi every year, hindi na po hihingi ng pondo ng DSWD para sa ganito. Pag institutionalized na po siya, meron na po siyang sariling pondo, may mga sariling tao na rin po. Yun po, malapit na rin po talaga. I mean, amendments na lamang po. Ang problema, hindi nga ho po nagsipasok yung mga yan at saka nagkagulo-gulo. Inuna po yung kay Bato, yung barilan. Marami pong mga, meron din po dyan yung nuclear safety na kapag may nagkaroon ng disgrasya, kunwari dahil sa Japan, may mga nuclear po, yung mga kapitbahay natin ng mga bansa. Pag yan po umabot sa atin, babayaran po tayo. Pag may mga nasaktan, may namatay mga kababayan natin because of that disgrasya ng nuclear doon sa ibang lugar, babayaran tayo. Pero kailangan po muna natin pumirma dyan sa nuclear treaty na yan. Hindi rin ho na ipapasa-pasa dahil nga po dyan, marami po nakapila na ho yan eh. Ang problema, wala pong quorum. Mas minabuti nila mag-walk out. Kaya bang tapusin yan in just one special session day, Senador? Ang dami niyong binanggit na mga dapat... Kakayanin po, kasi pag sinabi ng period of amendments, pagkatapos noon, tatanungin kung meron pa, kung wala na po, ayun na po, okay na ho yun. Okay. Dadalhin na po yun sa pag nagkaroon ng pagbukas ulit po na session sa July 6, sa amin po, ayun na po yun. Diretso na po yun para sa Senador, going to Malacanang po yun. Senator, For yung sa signature CA, po ng Pangulo. yung sa CA, magko-convene din kayo, di ba? Pero hindi ba Sa araw din po na yun. Bukas po yun. Sa hapon po yun. hindi po ba Kasi nabago? umaga po yung special session, Weng eh. Yes, sir. Hindi po ba nabago yung komposisyon ng CA dahil nagkaroon din ng rigodon sa liderato dyan sa Senado? Kaya nga po, sa umaga po, yun ang special session. Doon po yung mag-a-appoint ng mga membership po. Lahat po ng mga committees bukas po ng umaga. Para sa hapon po, dire-diretso na po, makapag-hearing po. Ang tansya nga po, sabi po ni Acting Senate President Gatchalian, baka abutin po kaming gabi, pero okay lang po, mag-overtime ho kami. Maski na alas 8, alas 9 ng gabi, tatrabahuin ho namin yan. Okay. And diretso kayo kahit 12 ulit ang quorum, 12 ulit ang present na senador. 13 na po kasi sasama na po Oo si nga pala. Senator Joel. Pero 13 na po eh. Yung 12 ninyo, solid yun, lahat yun atin bukas. Opo. Sigurado yun. 12 po yun. Tapos At daragdag, meron pa rin ongoing po mga negotiation, dialogue, baka makakuha po tayo ng isa, dalawa sa kanilang grupo. Tingnan ho natin. so si Senator Joel Villanueva, pag umattend siya, nangangahulugan po ba yon na parte na siya ng bagong majority and you have 13? Hindi naman po, pero ongoing po yung negotiations, conversation po sa kanya. At saka hindi lang po siya, meron pa po isa, dalawa pong senador na kinakausap doon sa grupo na minority na sumanib na po. Actually, Weng and Joel, meron diyang at least dalawa na senador na nagpahayag, na nagparating na gusto nilang magtrabaho. Kinukontra lang, pinipigilan ni Senador Alan Cayetano. Kaya hindi makapasok dahil ang banta rin sa kanila, pag pumasok kayo dyan, yung backlash, yung banat sa inyo ng mga vlogger, mga troll, sisirain ang buhay nyo. So, nagdadalawang isip, paano sila kakalas? How will they do that na hindi maapektuhan ang pamilya nila? Pero di ba, Senator, ang mahalaga, trabaho nyo.
'Di ba? I mean, dahil politiko, alam ko naman mabigat yung dagok na social media backlash and bashing. Pero bottom line doon, kaya kayo nandyan to work. Tama 'Di ba? po kayo, Weng. Sana gano'n nga yung maisip ng mga kasamahan natin. So dalawa po sa minority ang patuloy po na sinasabi lang hindi nakokonsensya sila. Pag Mm. kinakausap po sila ng mga kaibigan nila na sa majority, yung pong gusto nila. Pero ang problema nga po, how? How Mm. will they join us na hindi tatamaan yung family nila kasi matindi Mm. po social media or may mga personal na po mga Oo. anak, mga nanay mo, mga Mhm. kapatid mo Mm. na wala Mm. namang kinalaman sa trabaho mo, naapektuhan. So, Opo. yun po yung iniisip nitong dalawa. Lalo na yung isa po, taga Mindanao po. Mm. So ibig sabihin nito, Senator, puwedeng umabot kayo ng 15 bukas sa plenaryo? Opo, opo. Kaya Mm. depende po yan kay Senator Alan kung hahayaan niya mag-attend or kokontra siya o baka siya mismo mag-attend din. Sana Mhm. mag-attend po siya para the more the merrier. Ika Mhm. nga ay Hmm. mas maganda po yun. The Mm. more, Tsaka the many-year po. Mas marami po kayo. The The many year. many. at saka Mm. yung mga paring Joel, Opo. naanyayahan ko sila na mag-attend kasi Mhm. lahat na po sila, member na po ng Blue Ribbon para alam na pong masabi. Pati Okay. si Senadora Marcoleta, Senator Oh. Cayetano, Ito, yung dalawang Senator. Cayetano. So member na po sila ng Blue Ribbon, Matic. Yun oh. Sige, ito lang huling tanong kasi binanggit ni presidente isa sa mga gusto niyang trabahuin po ng Kongreso at ng Senado yung anti-political dynasty bill. Mm. Tanungin ko nga kayong magkapatid, kayo ni Senator Raffy, ano ang version po ninyo ng anti-political dynasty bill? Yung ako po yung isa sa mga nag-file ng anti-political dynasty bill. Ako po yung nag-file. Yung amin pong version wag naman pong sabay-sabay lahat. Sabay-sabay kayo diyan. Siguro Mhm. palit yung isa pero meron din pong isa pang version na nakita ko na sinasabi hindi po pwede yung isang pamilya lang talaga. Mhm. Yung Mm. sa akin naman po, hindi ko kayo po pwedeng sabay-sabay kayo diyan na asawa, si lalaki, si babae, si anak, lahat nasa pwesto, lahat nasa local government unit, di ba? Pero So, okay ang magkapatid. kami naman ho, yung sa akin naman sa Senado, pag nakalusot ho ito, di so be it. Isa ho sa amin, kailangan bumaba. Mhm. Mhm. Mm. So Mm. hindi na mauulit ang Tulfo, Villar, Ejercito Estrada, Cayetano. Ay, yun po ang dapat po nating alisin dahil yun din Mm. po yung gusto ng mga tao. So kapag nakalusot po ito, Mm. kailangan ho talaga. Pero yan po yung masusing pinag-aaralan. Ewan ko, may version po sila doon sa Kongreso. Sa Yes. Kongreso po, Mm. doon po sa local politics na sinasabi nila kasi yung asawa, mayor, yung lalaki, mayor, yung babae, vice, yung anak, press councilor, Mm. o yung asawa, governor, yung mga anak Lahat nasa na eh. mayor or konsihal. Oo. Eh, parang ang ika nga, sila na lahat may control ng Mm. power, Weng and We Joey. appreciate that position, Yes. Senator Erwin. We thank you so much for your time and good morning to you. Maganda umaga, sir. Thank Salamat you. po. Thank you, Good sir. morning. Si Senator Erwin Tulfo, Chairperson, Senate Blue Ribbon Committee, mga kapuso.